As sa 2 Peter 3:17. Ye therefore, beloved, seeing, underline the word know. Seeing you know these things before. So, alam na natin. So, alam niyo na ba? Alam niyo na. Tagal niyo nang naririnig to eh. Paulit-ulit lang si pastor. Iba-iba lang yung kumbaga sa lutuin, palaging yun yung niluluto, iba-iba lang yung pagkakaluto. Seeing you know these things before, beware, lest you also being led away by the error of wicked. Kaumpisa ko lang. Wag naman. Fall from your own steadfastness. Ano yung kasunod? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Actually, I promised last time na babanggitin ko na yung steadfast, di ba? Pero habang nagre-review ako, maraming mga nadagdag sa isip ko. So, I hope magiging blessing ito. I gave instruction do sa tech na paki-highlight nyo yung mga mababanggit kasi mahalaga ito para ma-realize natin. Marami tayong, katulad ko, marami tayong magiging, oo nga, no? Yan. Marami tayong magiging ganun ngayong umaga. Ultimo yung mga dati ko nang nakitang talata, magkakaroon ng panibagong pananaw. So, last time, pinag-usapan natin yung the cure to double-mindedness. Ano yung cure? Brokenness? Single-mindedness? Steadfastness. So, yung brokenness, yan yung damdamin natin na hindi nagmamatigas, kaya nagsimula tayo sa brokenness. Andiyan yung humility. Pag nakakapakinig tayo, nagpapakumbaba tayo. Hindi tayo nagmamatigas. Kasi yun yung kalaban ng yun yung double-mindedness. Pagka talaga pinangatawanan mo yung pagiging double-minded mo, hindi ka magbabago talaga. Paninindigan mo. Kaya nagsisimula ang lahat sa brokenness. Pagka nakapakinig ka, tinamaan ka, nasaktan ka, yan yung purpose kung bakit may ganun. Ang tawag doon, conviction. Kinukonvict tayo ng Holy Spirit. So, yung iniisip natin na ginajustify natin na mali, na itutuwid kasi hindi tama eh. Hindi tama. So, it will lead us to repent and do right. Pagkatapos, ikalawa, single-mindedness. Iiwanan mo na yung dalawang pag-iisip na baka pwede. Hindi. Nung nagsisi ka sa kasalanan mo, sinabi mo, mali yun. Hindi na tama yun. Ito na gagawin ko. Ito kalooban ng Diyos at yung pag-aaral natin sa Bible study, speaking of God's will, wala ka nang i-entertaining ibang will. Single-minded. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun na yun. Wala na. No buts, no ifs, no ends. Huwag na natin bigyan pa ng anumang paliwanag. Kung sinabi ng Biblia ang mali yun, mali. Huwag ka ng mga tuwiran. Tapos, huling-huli, at dito bumabagsak ang maraming Kristiyano. Yung pagiging steadfast. Kaya minsan may kasalanan na paulit-ulit na nagagawa. Pinagsisihan mo na, pero imbis sa talikuran mo, binabalikan mo.
Imbis na iwanan mo, inuulit mo. Katwiran mo, masarap eh. You fall from your own steadfastness. Kaya hindi mo mayaalis, tama si James eh. Linuloko mo sarili mo. Sabi mo, sorry na. Sabi mo, pinagsisisihan mo na. Ayan ka na naman. So, ito na. If you're taking down notes, please write this. Kasi, kung last time I gave yung what is steadfastness? So, yun yung tinalakay natin. No? Kinuha natin yung meaning ng pagiging steadfast. Naman, what does it mean by the word steadfast? At as we go along, babalikan natin yun kasi, ano ba yung, saan ba tayo dapat maging matatag? Ngayong umaga, I will emphasize yung why. Bakit kailangan natin maging matatag? Bakit? Ano ba sa Tagalog yung steadfast? Nananatili? Ano pa? Kasi steadfast, sa akin, ang idea is pagiging matibay. Ay, matatag? Ano pa? Pagiging matatag? Sige, kayo, anong dating sa inyo nung salita? Kasi maraming pwede siyang maging kahulugan, pero ang isa lang ang kanyang babagsakan. Pag steadfast ka, di ka matinag. Matibay? Constant? Matimtiman? Artista nung unang panahon yun, si Matintiman Cruz. So, ito. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga na talaga magpakatibay tayo? Bakit? Listen, ito. Dun sa magte-take notes. Where we spend our time in our life today will determine where we will spend our life in the future. Kung ano yung pinagkakaabalahan natin ngayon, ipinapakita lang kung ano yung pagkakaabalahan natin in the future. Ay, papaliwanag ko pa yan kasi medyo parang hindi natin nakukuha yung pinakapunto. Pero, nakaabala ngayon. Anong pinagkakalibangan mo ngayon? Ano ang pinaggagawa mo ngayon? Kung ano yon, yung ginagawa mo karon ngayon, that will determine kung ano yung haharapin mo in the future. Hello? So, ini-establish ko pa lang Bakit mahalaga na magpakatatag tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Hindi yung kalooban ng kung ano Kasi pag hindi kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, definitely ang sinusunod mo, kalokohan. Kasalanan. Kalayawan. For where your treasure is, there will your heart be also. Yun yung punto. Kung saan ka abala ngayon, kung saan nakatutok ang isip mo ngayon, it is a reflection kung saan mo inilalagak ang kinabukasan mo. Kaya yung abala sa mundo, nagpapakalulong sa kalayawan ng mundo, alam mo na kung ano magiging hinaharap niya. Kasi gugunawin ang mundo So, saan ka? Eto. Dalawang word. Distraction and distraction.
idadagdag niyo yung dalawang word, future distraction at saka yung present distraction. Magkaiba yung spelling ng distraction. Yung present distraction, ang spelling ay distraction. Lagyan mo ng present. Kung ano yung present na pinagkakaabalahan mo ngayon ay call it distraction, will determine your future distraction. Destruction. And may this serve as a warning to everyone. Bakit ko sinabi ito? Kaya napakahalaga ng steadfastness. Bakit? Meron akong 3 words na binanggit nung, last Wednesday? Nung Wednesday ko lang naisip to eh. There are 3 words. Bakit mahalaga na tayo steadfast? There are 3 words. Bakit kailangan matatag tayo? Hindi tayo matitinag. Dapat magpakatibay tayo. Why? Kasi not all Christians are conscious of their Christian life. The first word is conscious. The second is, bakit tayo kailangan maging steadfast? Because not all Christians are serious in their Christian life. Yung iba, naglalaro lang. Malawak yung kahulugan ng naglalaro. Ibig sabihin, lahat biro. Hindi mo siniseryoso eh. Kumbaga sa relasyon, nakikigaya lang. Kasi alam mo kung kailan ka seryoso. Kumbaga sa basketball, laro na nga lang, nilalaro mo pa. Tama. Kasi pwede ka nga ba naglalaro, ini-enjoy mo, nagpapakaseryoso ka. At pag seryoso ka, binibigay mo lahat. Tama. Kaya mahalaga na maging steadfast tayo. Kasi hindi lahat conscious. Hindi lahat serious. Ano ikatlo? Hindi lahat cautious. Hindi maingat. Ang daming utos sa Biblia na binabalaan tayo, mag-ingat kayo. Alam niyo, dinuktong ko yung tatlo doon sa 3 points. How to cure double-mindedness. We need to be conscious. Ang consciousness natin nagsisimula sa brokenness. We need to be serious. Kasi once na maging serious tayo, magiging single-minded tayo. Hindi mo na i-entertaining yung, dito ako maligaya eh. Pwede ba, wag mo akong pakialaman? Hindi, kasi susundin mo na yung kalooban ng Diyos. Itatakwil mo na yung sarili mong kalooban. Kasi hanggang kailan ka mahahati sa dalawa? At marami sa atin hindi seryoso kasi hanggang ngayon namamangka ka sa dalawang ilog. Tapos sabihin mo, maingat ka. Those who are cautious are steadfast. Kuha? Oo, ano? Tama. How can you be steadfast na hanggang ngayon namamangka ka sa dalawang ilog? If God is God, then serve Him. But if you will serve Baal, by all means serve him.
yun yung kahulugan doon sa Revelation. He that is pure, let him be pure. Because he that is defiled, let him be defiled. Mahalaga ba yung steadfast? Introduction pa lang tayo. Pastor, noong last week pa yung introduction na yan eh. Pero this time, I'm explaining why it is important. Kasi last time, dinefine ko what is the meaning of being steadfast. Ngayon, why? Next week o next time, Lord willing, papaliwanag ko yung how. Alam niyo, our present distraction will determine our future distraction. Nakuha niyo yun? Pakipalitaw nga yun, lagyan mo ng asukal at linga sa kanyog yung palitaw. Our present distraction, kung saan tayo abala ngayon, na dinidistract tayo ng kalaban, will determine our future distraction. Magkaiba ba yung word? Hindi pareho yun, ha? Kaya gusto ko makita eh. Yan. Paki-capital mo lahat yung word na distraction. Capital yung sunod na distraction. Actually, ito pag-aaral na ito is an introduction to our message on the theme sa anniversary. He that endureth to the end shall be saved. Kasi time will come, time will end, life will end, not everyone will live. Some of us, gano'ng karami, hindi ko alam, some of us will be destroyed. Because not everyone will enter eternal life. Sino lang yung magpapatuloy for all eternity? Sino lang? He that doeth the will of God abideth forever. So, ibig sabihin, Pastor, masasave tayo by doing good works? No. But if you are truly saved, you will do good works. Makakasunod kayo? And having started with that thought, ginising ako nitong kaisipan na ito sa aking pagkakatulog. Kagabi, maaga ako natulog kasi masakit ang ulo ko. Nakasali pa ako sa youth eh. Pero nung nagsalita na si Joren, hindi ko na pa siya nakatulog ako. Ako pinagsasalita ni Carol, Dad, ikaw mag-share. Hindi ko naman nasubaybayan. Paano ako mag-share? Kasi nakatulog ako. At may dahilan pala yun. May dahilan pala yun bakit nakatulog ako maaga. Kasi nagising ako 2:00. At itong naririnig nyo ngayon, ito yung produkto nung 2:00. Conscious? So, tanong, are we conscious? So, what do you mean by that? Conscious is, pag inimatay ka, hanggat hindi ka nagigising, unconscious ka. Halimbawa, inimatay ka, nawalan ka ulirat. Pag hindi ka nagising, coma ka. Tama? Ano yung coma? State of unconsciousness. So what does the word conscious mean? To be conscious is to be aware. Kaya pagka may nabagok ang ulo, huwag mo patutulugin. Pagka inaantok siya, gisingin mo, Hoy, stay with me, stay with me.
Don't sleep on me. Kasi pag nawala yung consciousness niya, pwede siya mag-coma. Because of medical trauma. Bago. Alam mo yun, maraming hindi seryoso sa ministry, hindi seryoso sa buhay Kristiyano kasi unconscious. Unconscious sa spiritual na bagay. Wapakels. May sinasabi yung magulang, itinuturo sa kanya, pasok dito, labas dito, wala kang pakialam. No wonder, maraming mga anak napapariwara kasi walang pinapakinggan. Ano yung dahilan nang wala siyang pinapakinggan? Hindi sa conscious. Na yung naririnig niya para sa kanya. Tama? Apply natin sa spiritual. Maraming Kristiyano hindi lumalago sa pananampalataya kasi unconscious. Wapakels. Pag nakinig ka, palaging ang expression mo, ay, para kay ano yan, oh, tinatamaan siya. Hindi sa akin yan. Hindi ako yan. Ba't ka pa nandyan? Nakinig ka na rin lang, makinig ka na. That's being conscious. Hello? Mas maganda nga yung pagka nakikinig ka. Aray. Opo, ako yan. Yes. That's being conscious. Kinakausap mo sarili mo? Tinitignan mo sarili mo? Ang Biblia parang salamin. Na pag may sinabi yung Biblia, ang kitang-kita mo yung sarili mo, hindi yung kapwa mo. That's being conscious. Dahil conscious ka na rin lang, mag-proceed ka doon sa ikalawa. Maging serious ka na yung papakinggan mo, uunawain mo. Hello? Oo, ako ito. Oh, ano ngayon ang gagawin ko? Yun yung pagiging serious. Hindi kayo hihinto doon sa, alam ko na. Okay, alam ko na. Ano ngayon? Ang pagiging serious is to be single-minded na, yes, Lord, pinapagawa nyo, gagawin ko. Ora mismo. Ngayon din. Kaya patawarin mo ako, Panginoon. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi kita sinunod. Patawarin mo ako. Nakalimot ako. Pero mula ngayon, ito gagawin ko. That's being serious. Pagka sinunod mo na at ginawa mo, magiging maingat ka na wala ka ibang gagawin kundi yun. Being cautious. At pagka dinetermine mo sa puso mo na ito na yung gagawin ko mula ngayon, wala nang iba. You become steadfast. Kaya dumating ang kahit anong darating, naalala yung Matthew 7? Dumating ang bagyo, dumating ang baha, malakas na hangin, dahil nakatatag siya sa bato, di na siya natinag. Sino yun? Yung nakinig at sumunod. Yun yung conscious. Yun yung serious. Yun yung cautious. Kung pupunta natin sa Matthew 13, ilang bagay na gusto ko makita dyan. Matthew 13. Kasi speaking of distraction, dito ako nagsimula. Tapos nung makita ko to at nung pinag-aralan ko, Matthew 13, nung makita ko, namangha ako dito sa buong chapter. Ako, mapapahaba tayo nito kasi buong chapter, Matthew 13. Tingnan nyo nga kung gaano kahaba yan. Ilang verses yung Matthew 13? Ha? 58? Lahat siyang pastor, ipipreach mo. Hindi naman.
Pero magugulat kayo. Napag-aralan na natin to eh. Verse 18 to 23, parable of the sower. At ang text ko lang dito, supposed to be, yung verse 22. Yun lang dapat yung text ko. Kasi susuportahan ko yung distraction. Susuportahan ko our present distraction, ano man yung nakaka-distract sa atin ngayon, it will determine kung ano yung kapahamakan na naghihintay sa atin sa future. Kasi kung sa kaabala ngayon, i-determine nun kung ano naghihintay na hinaharap. Kung sa langit ka ba o sa impyerno pupunta. Depende kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kaya verse 22, he also that received the seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, yung alalahanin sa buhay na ito, sa mundo. Alam nyo, pwede kong i-substitute yung kawalan ng pananampalataya, kaya puro ka alalahanin. Yan. Kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya wala kang ginawa kundi mag-alala. Ako, ang mahal ng bigas, ang mahal ng gas. Tumaas na lahat, ako na lang ang hindi. The care of this world, the deceitfulness of riches. Yung walang hinabol, walang hinanap, kundi magkapera, lahat ng pandadaya. Kaya minsan napapasama yung salitang diskarte. Kasi yung mga ibang gustong kumita sa maling paraan, dumidiskarte, kaya may negative connotation yung salitang diskarte. Sa akin kasi, diskarte, paggawa ng paraan yan eh. Yan yung ibig sabihin yan. Hindi mo, sa isang tao madiskarte, hindi ka humihinto doon sa hindi pwede. Hindi, meron kang pwedeng gawin para pumwede. Kaya lang, sa mga mukhang pera, yung salitang diskarte, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Isang example ko dyan, kasi ako, mahilig ako magpagawa ng gamit eh. Sasakyan, kailan lang ako nagpagawa ng sasakyan. Pag hindi ka marunong, pwede kang dayain eh. Palitin na yan, sir! Ako, palagi kong tanong, bakit? Kasi open na eh. Kumbaga sa pyesa, open na, sira na. Ganon. Pagkano yan? Kasi minsan, ang mga technician doon kumikita. Kahit hindi pa palitin, tatanggalin yung pyesa, magiging replacement niya, may reserba siya. Kaya ako, pag may pinalit ang pyesa, hiningi ko. Makakaintindi sa akin dito yung iba na diyan kumikita yung mga technician. Oh, of course, hindi naman lahat. Kaya lang, minsan natatapat ka doon sa talagang, pero mo, halos lahat pinalitan. Tapos sabihin, sira. Nakaka-relate kayo? Yan yung deceitfulness of riches. Yung kumita ka ng kung magkano, akala mo, ikayayaman mo, may balik yun. May balik yun. Nakaloko ka. Ayun, kaya yung mga, yun, kaninang preaching, yung Sunday school. Wala nang ang pera yung mahirap, pinagkitaan mo, kumita ka, naghirap siya. Kasi ipangkakain na lang nila, napunta pa sa'yo. Imbis na hindi siya magbabayad kasi wala namang sira, hinang lang pala katapat. Imagine niyo may mga ganong kita. Fuse lang ang
nasira, sasabihin, motherboard. Hello, technicians. Alam natin ang kalakarang lokohan. Our present distraction determines our future distraction. Kaya yung mga nabubuhay sa ganon, wala ka buhay-buhay yun balang araw. Yun lang yung talata ko. Verse 22. The care of this world, deceitfulness of riches, it choked the word, and he becometh unfruitful. Actually, nung nakuha ko na to, di okay na. Magagamit ko to dun sa distraction, di ba? Ang dami kong nakita. Teka, unfruitful. Ba't siya naging unfruitful? Hindi siya naging steadfast. Wala siyang katatagan. Bakit? Kasi hindi siya namunga. Kasi dito, may tatlong salita na naman akong iduduktong. Tatlong salita. Kasi yung pagiging fruitful, ito yung sa Biblia, punong-puno tayo, every time mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang Biblia, punong-puno ng exhortation. Maraming ipinag-uutos sa atin na kung magiging single-minded tayo at susundin natin, ikabubuti natin. At tandaan natin, every time may exhortation, may expectation. Nakasunod kayo? May expectation. Sinasabi rin ng Biblia, bakit niya inutos yung kasi ito ang gusto ng Diyos na mangyari. Tapos sa Biblia, ito yung punong-puno. Punong-puno ang Biblia ng explanation, pinapaliwanag para maintindihan natin ang lubos. Kaya walang pwedeng magsabi pa, Lord, hindi ko alam. Hello? Hindi mo alam? Ibabalik lang ng Lord sa judgment, yung Great White Throne Judgment, bubuksan yung books, plural, yung books, that's the book of the Bible. The 66 books. Kasi pag binuksan yon, ipapaalala lang ng Diyos kung ano yung mga kasalanan nagawa natin, ibabase dun sa mga nakasulat dun sa books. Oh, guilty ka na. Bakit? Kasi to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So, aapila ka, Lord, hindi ako guilty. Sino may sabi sa'yo? Lahat ng mga binasa ko, guilty ka. Hello? Kaya napakahalaga ng kapatawaran, kaya napakahalaga ng paghingi ng tawad, napakahalaga ng pamumuhay sa katwiran, napakahalaga ng pagbabago ng buhay. Kasi hindi natin pag-uusapan kung ano ka natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ano ka ngayon? May pag-asa pa ba magbago? Sa atin ang lahat ng pag-asa. Ang dami na nga nagbago eh. Ikaw na lang hindi eh. Hello? Tapos, tingnan nyo. He becometh unfruitful. So, exhortation. Ano yung ikalawa? Expectation. Ano yung ikatlo? Explanation. Ayun ang mahaba. Yun yung doon nating gugugulin ngayon. Ang daming paliwanag ngayon paano tayo mamumuhay na tayo ay makakapamunga. Gusto niyo ba maging mabunga? Ulitin ko yung tanong. Baka hindi naintindihan ng iba. Baka wala ka rito. Gusto mo ba maging mabunga? Meron kang pwedeng gawin. Tingnan nyo.